just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Okay, good morning mga kaboom. Tayo ay papuntang Batangas for today's video. So, ang gagawin lang natin doon ay magbe-breakfast at magpapagupit. So, bakit ba sa Batangas tayo magpapagupit? Kasi meron tayong ka-office mate na merong shop sa Batangas. So, mamaya papakita din natin doon. Time check is 8:49 AM. So, today is Saturday. Long weekend ang ating weekend for this week. Dahil sa Monday ay June 12 at it is Independence Day dito sa Philippines. Okay, so ang gamit natin for today's video ay si OptiBoom. So si OptiBoom ay MT10 SP model and 2023 version. So nakuha natin to I think 2 weeks ago sa Y-Zone Shaw Boulevard. So makikita rin natin siya sa first video na in-upload ko. Okay, so dito sa Skyway pala dapat 80 lang yung speed, 80 lang ang maximum. So si OptiBoom, meron siyang mga features na quick shift, auto blip, and cruise control. So yung cruise control, tatry natin para hindi tayo ganun kapagod dito sa expressway. So para ma-set yun, mayroong dalawang criteria na kailangan masunod bago mag-activate si cruise control. So una, dapat ang speed mo is above 50 or 55 kilometers yata per hour. And then dapat yung gearing mo is nasa 4th gear or above. Okay, so babaan natin yung speed natin konti dahil medyo mabagal yung daloy ng trapiko. So para ma-activate yon, kailangan natin pindutin yung button dito sa gitna. Ayan. Pag umilaw na yung orange dun sa display, and then kung gusto na natin i-set yung cruising speed natin, let's say mga 73, pindutin lang natin yung set, or 70, and then boom, cruise control na tayo. So mga ka-boom, para naman i-deactivate, may tatlong bagay na pwedeng gawin. Una, yung throttle is to throttle mo paharap pag ganun. So try natin. Ayan, try natin ko paharap. Nawala yung cruise control. So set ulit natin siya. Cruising speed of mga 65 and 70. Pangalawang way para ma-deactivate yung cruise control is ipupull ang brake lever sa harap. So pag ginawa natin yan, ayan, nag-deactivate ulit yung cruise control kasi nakikita nyo naman bumabagal tayo. So set ulit natin. Ayan. Pangatlong way para ma-deactivate yung cruise control is by pulling the clutch lever naman. So gawin natin. Ayan. So ayan mga kaboom. Okay guys, as you can see, kahit pababa tayo, hindi lumalagpas ng cruising speed kung saan natin sinet yung bilis natin. So ganun kaganda yung cruise control nitong Yamaha MT10. So yung quick shift nga pala nito is up shift, down shift na rin. So sige, try natin mag downshift without using the clutch lever. So nag downshift tayo sa 4th gear. Iba pang mga features nitong MT10 is meron siyang lift control para pag bigla mong napihit yung throttle, hindi ka mag-wheelie. Meron din siyang engine brake management, slide control system para pag nag-slide ka, or wag naman sana, no? Pag tumumba yung motor habang umaandar, automatic siyang mag-off. Meron din tong driving modes, traction control. Okay, so medyo traffic sa SLEX for today's video. Dahil siguro sa long holiday, no? Ay, sorry, hindi ko narinig. Boom ba daw ba? Ah, hindi ko nakita.
Okay. Feeling ko nasa EDSA lang tayo eh. Kasi ganito lang din yung bilis natin pag umuwi tayo at dumadaan tayo ng EDSA. Pero good thing nakamotor tayo at pwede tayong mag-overtake ng mag-overtake at madaling sumingit. Pero mag-iingat lang lagi dahil syempre expressway pa rin ito. So ang expectation is mabibilis yung mga sasakyan. Kaya dapat doble ingat tayo lalo na sa expressway. Okay guys, so nakikita nyo nagka-clutch pa rin ako. Sorry, nasanay lang. Nakakamiss kasi mag-clutch eh. Okay, yung Calax. So yung Calax is medyo nakakalito siya dahil kapag papasok ka sa Calax, nung una kong pumasok dyan, akala ko auto sweep ang gagamitin dahil nasa south siya eh. Pero gulat ako, easy trip pala yung ginagamit dyan. So may mga ganun lang na nakakalitong part pag nandito ka sa expressway. Ganda, ano kaya yun? May BMW. Ano ba yung S1000R? Or hindi ko alam. Uy, Dominar. Hello. Pag sanay ka na talaga sa expressway, may time na kahit medyo traffic, nakakantok eh, no? Pag sanay ka na magmotor, kailangan talaga sa racetrack hahataw. Okay, set ulit natin yung cruising speed natin at 100 kilometers per hour. Left, right, left, right, left. Ay, joke lang. Tama ka. Hindi, yung right kasi yung niliko ko dahil counterbalancing nga pala yung ginawa nating technique, guys. So may napanood akong video ni Sir Mel na in-explain yung counterbalancing. So yun, pwede nyo rin siyang gamitin sa paggamit ng big bike dahil isa sa mga technique to maneuver this beast. Okay mga kaboom, baka may magtatanong dyan or baka may nag-iisip dyan kung ano kaya ang pipe natin at sobrang tahimik. So currently stock pipe pa siya, pero naka-order na ako ng pipe. Hindi ko muna sasabihin ngayon kasi galing siya sa ibang bansa. So in-order ko siya sa online, in-order ko siya sa website nila. Tapos siguro sa next vlog papakita natin yung bago nating pipe from the unboxing to the installation at sound check. Syempre hindi mawawala yun. Mas maganda yung daan sa NLEX kasi dito parang ang daming lubak or uneven surface. Kanina may lubak, may buti na hindi natin nadaanan pero ang lalim eh. Ayan na po si Mount Makiling. So dati nung bata ako, ang dami kong naririnig na kwento at mga alamat
tungkol sa kanya. Sabi nila, pag dadaan ka daw, kailangan mo raw i-compliment Mount Makiling para iingatan ka rin daw niya. So hindi ko sure, pero sabi nila wala namang mawawala kung hindi natin sila susundin or susundin natin sila. Pero syempre, kung ang advice ng ating mga nakakatanda ay binigay sa atin, mas okay na syempre sundin natin. Pero ayun, okay, so medyo lumuwag-luwag na po ang daanan. At maganda ang ating panahon ngayon dahil hindi gaanong mainit or di gaanong tutok ang araw. Pero sana wag umulan dahil wala tayong dalang kapote or kahit anong panglaban sa ulan. Ganda na, para tayong nasa ibang bansa. Sumenya siya pero hindi ko alam ano ibig sabihin. Sabi niya ganon, peace daw. Pero hindi ko alam ano ibig sabihin nun, guys. Ano ibig sabihin? Sorry, hindi ako masyado kasi nagra-ride. Wala pa tayo masyadong nakakahalubilong na naka big bike. So hindi pa tayo masyadong familiar sa mga senyasan pagdating sa expressway. So ano ba dapat sinagot ko? Peace din, gano'n. Peace be with you and also with you, mga gano'n. Si Sir na ano ba yan? T-Max. So ngayon pa lang tayo nagsisimula sa ating pagbablog. Kaya mga kaboom, please bear with me. Tapos kung may gusto rin kayong makitang mga content or mga lugar, pwede natin puntahan yan. Basta mag-comment lang kayo sa ating comment section. Ayan o, lubak. O kaya dapat alert ka dito sa expressway. Sarap ng hangin dito, no? Medyo malamig compared sa Manila. Mainit eh, kahit medyo may speed ka, medyo mabilis ka umaandar. Like dito, fresh na fresh, ramdam mong galing sa singaw ng lupa yung hangin, yung lamig ng hangin. Siguro kakaulan lang, huwag naman sana tayong ulanin. Okay, hindi ko nga pala matandaan kung saan tayo exit. Tayo ay nasa dulo na raw ng SLEX. Sobrang uneven ng daanan, sobrang daming lubak dahil nasa dulo na tayo ng SLEX. Ayun, Santo Tomas, Lipa. Oo, nawisip ko eh, pero nakalimutan ko yung pangalan ng i-exita natin. Pero pag nabasa ko yun, matatandaan ko naman. Ganda ng kulay ng jeepney, oh. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Tanggal antok talaga. Tsaka yung pasok natin kanina medyo high gear na tayo. Nasa 6 gear na tayo kanina, kaya hindi ganun kalakas yung torque. Okay, nakikita ko na De La Salle, Lipa. So medyo malapit-lapit na po tayong umexit, mga kaboom. Ayun, meron ng Lipa City. E-exit na daw tayo sa kanan. Kanina naman pagpasok natin sa Skyway, hindi ko lang na-videohan kasi hindi ko na malayang naka-off pala. Sorry, rookie mistakes, mga kaboom. Sisimula pa lang tayo mag-vlog eh. So, yun. Tingnan natin dito kung
madedetect. Okay, so dahan-dahan lang para mabasa. Angat, angat, angat please. Angat, angat. Oy, umangat. Let's go. 340. Okay, ingat nga lang sa pagtawid. Ayan. So, medyo nakikita ko rough road ang ating dadahanan. So, hindi kaya beehive farm talaga to. Tingnan natin ang kanilang menu. So kung may honey sila, malamang beehive farm nga ito. So asa na yun? Ayun ang ating breakfast place. Dito tayo sa medyo patag-patag na lugar, napaparkingan. So ito na siya. Mukha namang chill. Ayan. Okay, kamusta ka? Optiboom. Okay ka pa ba? First time kitang malong ride. So si Optiboom laging nakakindat. Laging isa lang yung naka-on na daytime running light niya. Kasi yung isa, yun yung high beam. Sarap ng ating brunch. So goods dito, sulit sa ating napuntahan sa Beehive Farm and Kitchen. So hindi nga lang tayo masyadong nakapagtanong, pero next time tatanong tayo sa kanila. Okay, let's go. Kaya na, thanks. Okay, let's go. So ngayon, papunta na tayo sa The Vintage Barber Shop. So dito lang din siya sa Lipa. And to try lang natin yung kanilang service pagdating sa haircut. So medyo steep lang ang ating daanan. Is 1.3 kilometers na lang ang layo ng ating pupuntaan. 1.3 and 4 minutes na lang daw ang ating biyahe. So let's see. Ayun, nakita din natin, pero sana pwede mag-park din eh. Din eh, kunwari lokal. Lapit nga lang. So may mga motovloggers din sigurong nakapagpagupit na dito. Okay guys, so ito siya. The Vintage Cuts ang kanyang pangalan. So nag-a-accept sila ng GCash. So kahit wala kang cash, pwedeng magpagupit dito. So nasa tapat lang siya ng De La Salle, Lipa. Ayan. Okay, tara, pasok tayo sa loob. Okay, so yung gamit ko nga palang mount sa aking cellphone ay quad lock. So sobrang ganda niya kasi madaling i-lock at madali lang din tanggalin, pero matibay at stable.
Tayo'y uuwi na. Sana hindi tayo ulanin. Kaya so yun guys, try nyo rin silang bisitahin if malapit lang kayo dyan sa Lipa, or gusto nyo mag long ride then magpagupit din tulad ng ginawa natin for today's video. So sa breakfast naman natin, sobrang sulit din dahil yung serving niya is saktong-sakto lang sa price na binayaran natin. So yung sa akin is nag-cost ng 280 pesos, pero grabe busog naman. At yung mga ulam na sinerve sa atin kanina is homemade lahat. So masarap siya, hindi siya yung tipong nabibili lang sa mall na may mga kalasa. Ambience naman doon sa restaurant is very peaceful, kasi doon sa likod nila makikita nyo yung bee farm nila, which is yun talaga yung isa sa mga binibenta nila. So may honey rin silang binibenta, and I think doon din galing yun. Okay, so nakikita nyo naman sa harap natin, sobrang dilim. Diyos ko, wag ka muna bumagsak, diyan ka lang, saglit lang, pauwi na kami. Pauwi lang saglit. So ayan na nga, umuulan na nga. Let's go. Basang basa na tayo. Alright, so tingnan natin hanggang saan tayo uulanin. Basang basa na daw ang likod ng aking OBR. At wala. Oh, yung daanan. Okay, so hindi na po tayo magpapatila ng ulan, kasi pag tumigil naman yan at nasa expressway pa rin tayo, malamang pag-uwi natin tuyong-tuyo na tayo. Pero mga kaboom, ang sarap din mag-ride pag umuulan eh, kasi hindi siya nakakapagod compared sa maaraw tsaka mainit. Mas nakaka-drain yung init ng araw. Pag umuulan naman parang chill lang, malamig. Pero syempre doble ingat pa din dahil basa yung kalsada. Dapat sakto lang yung bilis natin, lalo na nasa expressway tayo, mabibilis yung mga kasabay natin. So since yung jacket natin ay mesh, meaning may konting butas, may konting airway, ramdam din natin yung sakit ng patak ng ulan. Para kang kinaagad ng langgam, pero hindi makate, ganun. Ganda nito, oh. Jet ski. So mga kaboom, na try na po natin mag jet ski last year sa Boracay. Medyo masaya experience niya, na kahit parang motor lang din yung controls, ibang iba talaga siya sa motor. Uy, ang ganda naman ng GS na yun. Uy, uy, gaganda naman ang ating mga kasabay. Yun yung Priega na po. Grabe. Hindi. Okay mga kaboom, dito na po natin tatapusin ang ating vlog. So maraming salamat, lalo na sa mga tumapos ng ating video. So sana nagustuhan nyo. So kung nagustuhan nyo, please like, comment, and subscribe sa ating channel. Watch out nga pala mga kaboom sa ating next vlog. So sana, hopefully dumating na ang ating in-order na pipe. So most probably yun ang ating content sa ating next vlog, or kung maisipan pa namin umalis ulit netong long weekend, for sure yun ang ating magiging content. So maraming salamat ulit. Ride safe, stay safe, at mag-iingat lagi. Boom boom out.